Kanina po yung ating pinag-usapan, yung privatization ng tubig na nagbunga ng maraming mapait na inumin para sa taong bayan, ay isang bunga nga ng EDSA 1 o itong People Power 1. Ano? And bago tayo magsisimula, sinasabi ko nga, yung people power sa history, unang-una, hindi totoo na yun ang unang people power. You go to South Korea, yung pagpapabagsak kay Syngman Rhee, people power din yan. Yung pagpapabagsak kay Ngo Dinh Diem, may people power din dyan. Yung Arab Spring, the latest example, people power din yan, pero anong bunga ng lahat? Yung paghahari ng mga patakaran ng Western powers. But that's a very broad story we can discuss some other time. One of the major actors in the People Power 1 ay kasama po natin si Mayor John Simon, isang malapit na individual sa pamilya Aquino Cojuangco, isang sasabihin ng iba kabatakan ni Peping Cojuangco, Tingting Cojuangco, and some will even say siya ang operator ni Tingting Cojuangco doon sa Mindanao, sa mga Muslim and so on. So alam niya yung mga pangyayari. Maybe Jun will himself narrate what he experienced and what he thinks about the People Power 1. Jun. Sa ngayon naman kasi, Kamentong, talagang maraming unmet expectations. Yung mga dumalo at nakidahok doon sa unang People Power sa EDSA 1, ay makita natin na marami na dismayado. Nung inimbita mo ako sa programang ito, ako nagtanong-tanong at sinasabi nila na hindi maganda yung sinasabi na ika-30 anibersaryo ng EDSA. Dahil hindi naman nakaka-relate yung karamihan ng mga tao. Baka mas mabuti na may EDSA. Meron pa bang EDSA para sa akin? Ngayon, para sa kalaman po naman nakararami, totohanan na tayong lahat ay nakilahok doon sa EDSA 1. Karamihan, nakilahok po doon. Kaya lang, a few days after February 25, nagkaroon po ng jockeying for power. Lumabas ulit yung paglalaban na naghihirap at mga nagpapahirap. So, mga 10 araw pa lamang, lahat po ng mga tungkol po sa pera, yung pag-a-appoint po ng mga Land Bank, DBP, PNB, yung po mga tungkol sa pananalapi, Department of Finance, ay napunta po sa isang grupo. At ito pong grupo na ito, dyan na ulit pinanganak yung mga oligarchy po natin. Yung mga associated sa Makati Business Club, di ba? Isa yan. Sa Makati Business Club po yan. Yung mga nagmana ng poder mula sa lumang mga rehimen, Japanese time, American time, sila rin Rojas, Ayala, and so on, and if I'm mistaken, please tell me, di ba? Pero sila din ang nagpatuloy ng paghahari. Yun nga po dati naki Marcos po sila. Ngayon, baka yung kapatid naman nila napunta kay Cory, ay nagkakamkaman muli. So, yung sinasabi kanina ni Ka-RJ na yung nangyayari sa tubig, ito yung bunga na lamang ng mga kapanganakan. Pero lalong lumala kasi nung panahon ni Marcos, and it's not just personality, kundi patakaran ng gobyerno, tubig, kuryente, generally, yung public services ay nasa kamay ng gobyerno, hindi ba? And not for profit. Talagang, para sa akin, lumala talaga. Sapagkat nakalusot Nakalusot po sila, tinatawag na terms na privatization. Dapat sabihin natin, ano ba talaga ibig sabihin ng term na privatization? Tungkol sa kuryente, tungkol sa tubig. Kung mga po rito, sa kuryente, meron po tayong EPIRA law that makes it illegal for the Filipino people to own a power plant. Yung pong EPIRA law sinasabi na from 2001 hanggang 2011, kailangan lahat po ng mga power plants na pag-aari ng sambayan ng Pilipino ay kailangan ibenta sa mga oligarkyo. Ganyan na po nangyari. Pero yung ba ay nasa puso mo at isip mo na nung tumutulong ka sa pagtuligsa kay Marcos? Lahat ng mga naririyan, gusto natin baguhin ang lipunan. Hindi natin alam na meron pala mas matatalino kaysa sa atin. Ang ginawa nitong mga matatalino ito, tinuro yung mga politikong korap. Yun ang sinabi nila na gumagawa ng pera. Kaya lang, meron nga po mga korap na politiko, kaya lang barya po yung pinag-uusapan Ang pinag-uusapan na malaki, po Meralco. Yung po MWSS na yan, ngayon mga MRT na yan, kayo na ba napupuntan lahat yan? Mamaya tatanungin natin yung maidadagdag ni RJ kasi nakangiti siya nung ilang mga statements mo, very revealing. But isa sa nakikita ko dito sa mga selebrasyon ay yung pagbibida ng mga nag-participate. Sabi mo nga, maraming sumali.
I don't know kung karamihan ba ang masasabi nating sumali. Yung kahapon na selebrasyon, hindi na yun ang mga unang lumahok. Ito po yung selebrasyon na ng Liberal Party. Oo. But remember, the Bakit Liberal nga Party ganyan, di ba? was not part of 1986 EDSA Revolution. Yung po Liberal Party, mula po nung kumandidato si Ninoy Aquino, noong 1978, boycott po ang Liberal Party. Noong 1984, Under Jerry Rojas. Under Jerry Rojas. 1984, batasan elections, boycott din po ang Liberal Party. Noong 1986, kanya po naging partido po ni Cory Aquino ay PDP Laban Unido. Boycott din po yung Liberal Party. Kanya yung celebration po kahapon, ako mismo, wala po ako doon Bakit? Hindi po ako Liberal Party. Isang katangian ng mga nagse-celebrate pa rin sa Facebook, internet, and so on, sa kaliwa, and so on, yung, ako'y nandoon, nangharang ako ng tangke, and so on. So, ang feeling ko ay personal narcissism, Tuwan-tuwa sila na nabubulag sila doon sa mas malawak na mga nangyari noon na sa artikulo ni Rex Robles, and next week I hope he'll be our guest, Dalawang 2 parts The first part, sabi niya, ang title, the US was just trying to retain control, And second part is, the US assured the RAM that they will not be arrested. Yung iba, sinasabi, hindi, Pilipino yan. Sabi ko, sa libro ni Wolfowitz, ambassador to Indonesia, sabi niya, in 1979, sinimulan na nila ang destabilization kay Marcos. It was only 10 years after 1986 to 1996. Nung po malaman ko na, totohanan, yung February 22 spontaneous. But prior to that, talagang tinatrabaho na po na State Department, si Ronald Reagan, na bumaligtad. Although si Ronald Reagan para kay Marcos pa rin, di ba? Up to the last minute. O dahil nga, alam niyo po kasi, si Ronald Reagan, kasama po si Nancy Reagan, when he was governor, ay naging kaibigan ng mga Marcoses. Yes. When during the inauguration of the Cultural Center of the Philippines in 1969. Kaya pasok po sila hanggang kay Nancy. But then, binibitawan na nga po ng mga Amerikano si Marcos. Well, yeah, I can add to that kasi if you follow LaRouche naman, malinaw nag-uulat sila na may faction, Yung personal na relasyon ni Reagan kay Marcos, iba yon, pero may pressure na from Schultz, Secretary of State at that time, then dumating dito si Habibi, Philip Habibi, lahat nag-a-arrange na matanggal na si Marcos, yung Ted Koppel sa TV show, inipit si Marcos na mag-declare ng snap election, and dahil si Marcos still was under the domination of the US ang Philippines, kailangan makipaglaro sa US, di ba? What's your take? Po yun, dahil nga si Schultz, na naging sales talk niya, I forgot the name of the Secretary of National Defense sa Amerika. Pag hindi natanggal si Marcos, yung communist bogey, na mananalo na yung mga komunista. At yung sabi mo, Kamento, na 1979 pa lang may destabilization na. Alam mo naman, kasama tayo sa grupo nung nagbobomba, nung panahon po ni Marcos, ito po gumagawa ng mga bomba to ay na-train po sa Amerika. April 6 movement yan, at saka yung Light the Fire movement. Na-train po sila sa Amerika. Dapat tinatrain sila doon sa isang lugar doon. Yung isa sa kanila, lumibot doon sa lugar dahil sinabi doon lang sila sa bahay. Oo nga. Kaya hindi masasabi na walang kamay ang US dito, pati doon sa mga pagbobomba. Doon siya sa lugar, umabot siya sa bakod nung pinaka-lugar. At nakalagay po doon na do not enter. Because it's a military installation. Sa pating sabi, yung nagtuturo po na bombay si Marcos, Amerikano din. Tapos yung naman nakapaligid kay Marcos, mga Amerikano din. Kaya nga, pinapoint out ko, RJ, yung mga sobrang believe sa sarili, nagharang ako ng tangke, ang galing ko, ganyan. Nakakalimutan nila yung buong na manipulado din ang maraming pangyayari. Sige, John. Talaga namang hinarang, I know that, I can see that. Nagtaya ng buhay. Sinasabi mo lang yung ba, matalinong pagtataya ng buhay. Kaya sinasabi ko, sa Facebook, maraming diyang brave enough to die, but not brave enough to think and learn. Yun. Kulang ang tapang nila na matuto at umamin, ay, nagamit pala kami. Sige. Kaya may programa kang ganito para natin. Oo nga, kaya nga. Inamin naman natin na napaglaruan tayo Hindi. Okay ka, dahil you are brave enough to learn. Ang dami dyan, walang tapang na umamin, ay, nagamit pala ako. Hanggang ngayon, 70 anyos na, nagyayabang pa. Hindi! Pinagmamalaki at handog sa mundo
ang people power. Lahat ng people power sa kasaysayan, instrumento ng Amerikano eh. Hindi na, nakakalimutan natin dahil mainit. Sige, sige, Pareho tayong nasa henerasyon na gumawa niyang no? RJ, anong reaction mo bilang sumunod na henerasyon? Ako po kasi nung 86, ako'y 15 years old and 4 months, nung Pebrero na yan. Bahagi na po ako ng mga pagkilos. Naging anti-Marcos din po ako. Isa ako sa mga nagpipintura sa mga pader. Pero dahil nga po na mahilig na ako magbasa, meron ako isang nabasang sinulat ni Kaanto Renato Constantino. Sinasabi niya nung 1984, nung sinulat niya ito, 84 or 82, sabi niya, same dog, different color. Sino man ang mapalit kay Marcos, ay pareho lang silang aso o pareho lang silang magiging tuta. Kaya ako po, bilang kabataan nun, medyo dumistansya talaga ako dun sa EDSA na yan. Dahil nakita ko na talagang wala namang magkakaroon ng direktang pagbabago sa ating lipunan. Mapapalitan lang ito ng isang bagong pangkat ng mga api ng mga Pilipino. Pero tingnan nun natin yung pagkakaiba. Ano ba yung pagkakaibang sinasabi nila? May tinatawag na doon sa unang 100 taon nung EDSA, makalipas ang EDSA, nagkaroon, 100 araw, nagkaroon ng espasyo ng demokrasya. Siguro sa bahagi ng mass media, etc. Pero dahan-dahan nga ito na kinulumpun uli ito ng mga ilang mga pangkat para makontrol muli. Hanggang sa nangyari na po sa kasaysayan natin, bumukas na ng todo-todo yung mga polisiya na yan. Isang issue din yan yung mababaw na demokrasya, yun ang pagkaunawa ng tao. Para makapag-angal lang sila, demokrasya na yun. Hindi. Demokrasya ay yung pag-angat ng buhay ng marami. Ang nangyari, after EDSA 2, lahat pwedeng magbunga pero bilang na bilang ang umangat ang buhay. At talagang mga oligarchs ang nangibabaw sa lahat. O demokrasya, magdakdak kayo ng buong buhay nyo hanggang libingan nyo. Okay yan kay Ayala. Okay yan kay Pangilinan. Huwag nyong pakialaman yung tubo namin, ha? John. Sige, John. Yung pakikiram kasi ng Amerikano, no? Ito yung maliwanag to doon sa isang libro ng dating sekretaryo na nagsalita siya. Isa paborito siya ni Cory. Sino yan? Si Aran Bengson. Ano? Okay. So Aran was part of the basis agreement. That's right. Kasama siya ni Mang Lapus. Negotiations. Yung basis negotiations. Ano? At siyempre, alam naman natin, nagpatalsik talaga sa base militar ng Amerikano rito, hindi tayo, kundi yung Mount Pinatubo. So sumabog ang Pinatubo, and paalis na sila. Umalis na bigla. No? Meron kasi isang comment doon si Aran sa may bandang likod ng kanyang libro, na halos mahulog yung libro na binabasa ko halos mabitawan ko. Nakalagay doon, the most pitiful sight I've ever seen is to see the head of a sovereign nation, President Corazon C. Aquino, marching under the rain upon instructions of the Americans to petition the Philippine Senate to extend the United States bases. Bakit ako dahil importante yan, under instructions. Are you, do you recall those words? Pwede natin kunin yung libro dahil ako, boss, problema ko malaki yun. Dahil ako, alam mo naman, anti-basis ako At the same time, as a local government official, under kami ng Pangulo, sumusuporta tayo doon sa kanyang mga pagkilos na gano'n. Kaya ito, maliwanag talaga na sa kasaysayan natin, talagang ang nagpapakiramdam ng mga Amerikano. Sasabihin naman ngayon ng mga anti-China, kaya malakas ang China ngayon dahil pinatanggal niyo yung mga bases. Anong reaction mo doon? Sa tingin ko, boss, yung China, it's about time na saan ba tayo gaganda ang buhay? Yung keso China, keso Amerika, tingnan natin pro-Amerika, pro-China, pro-Russia. Pro-Pilipino na lang tayo. Simulan natin doon, ugatin natin ang sarili natin. We have to discover who we really are. Kung hindi, pagraraluan tayo Sa kasaysayan ng Pilipinas kasi, dati sinasabi na we gained our freedom since 1946, etc. Ngayon ko na nakita talaga na since 1898, 7 taon lang tayo nakalusot sa Amerikano. 4 na taon during the Japanese period, hindi tayo under the Americans. At saka 3 taon under ERAP. Ngayon. Lahat ng mga presidente, talagang hawak nila sa leeg Ito ay dapat 2 oras ang usapan natin, pero I will advance it. Sa aking palagay, isa sa pinaka-kinawawa ng EDSA 1, in the end, ay si Jojo Binay. Umangat siya ng umangat, tapos biglang dinurog siya ng mga dilawan.
ng kanyang kinaibigan at you can say minahal na pamilya. Although mukhang hati yung pamilyang Aquino Cojuangco tungkol kay Binay. But hindi ba dahil siya ay kakulay ni John Simon, sabi nung iba, kaya ibang turing sa kanya nitong mga naghaharing uri. John. Ano mo, si Jojo Binay, sabi mo, 20 round itong boxing na ito. Talagang bugbog sarado na eh. Kaya lang talagang matigas to si Jojo Sabi ka nila, lahat na ng dumi, tinapon eh. Pati inidoro yata eh, tatapon na kay Binay eh. Tinapon na sa tingin ko. Kaya lang ito, boss. Alam mo, ginawa ko na ng speech si Noynoy Aquino eh. Yung inodoro, sa palasyo ng mga Aquino, itinapon sa kanya. Kasi si pamilyang Aquino, ilang daang taon na ang pamilya nilang basura di ba? Pero magaling alagaan ng mga Amerikano Anyway, si John, Noynoy kasi, mahirap ipaliwanag sa kanya na napalpak siya Dahil masyado siya matalino, as far as she is concerned. Ako lang, gumawa na ako ng speech para sa kanya. So August 21, 2016. Hindi na siya presidente noon. Pupunta siya sa puntod ng nanay at tatay niya. Dahil death anniversary ni Ninoy, tatay niya. At doon, magbibigay siya ng talumpati. Kakusapin yung tatay niya. Ma, naibalik ko na si Marcos. Okay. Yan. So, yan ang kanyang accomplishment Dapat wala sana sakit na ulo niyan. Kung kinuha na niya ang presidente na lang, si Jojo. Kung si Binay na lang ang kinuha niya, hindi, wala nang problema. Hindi, pinipilit niya na si Marroas na magiging presidential candidate. Hindi kaya hindi niya matulungan yung old friend ng pamilya nila na si Binay dahil merong ibang kandidato ang amo nila. Di ba? Yun nga. Yung Amerikano. Lahat naman yan, lagi may nadidikte. Ako kasi, matagal kong pinag-iisipan, bakit ba bumaliktad si Cory nakataya na kay Mitra? Bakit ba naging si Ramos? So, ako I'm second guessing na nadiktahan na si Ramos ang ating gagawing presidente. RJ, matagal kang tumahimik dahil sa ingay namin dalawa. Alam niyo po, ang bansa natin talagang ito'y sakop ng mga dayuhan. Kaya yung sinasabi nating tunay na esensya ng demokrasya, hindi naman makita yan sa kapangyarihan ng taong bayan. Dahil wala naman sa kontrol ng taong bayan itong mga pangangailangan na ito, kung hindi nandun sa ilang mga oligarko. At yung mga oligarko na ito, nakikipagsabuatan ito sa mga dambuhalang dayuhan, na siya naman ang gumagawa ng ating kasaysayan. Ito yung dapat nating maipakita, magkaroon ng pagwawasto sa kasaysayan para ang mga kabataan natin ay makita kung paano at saan dapat sumama ng laban o tumaya. Kaya napaka-importante po niyan. Kaya ang darating ng mga araw, itong eleksyon na ito, ay wag lang sana maging barometro ito. Kung hindi pataasin natin yung uri ng debate dito sa eleksyon na ito para magkaalaman. Kanino bang mga manok itong mga ito? John. Kamentong, ang kailangan makuha natin formula, paano ba naging RJ si RJ? Ano ba yung naging posesyon ng kanyang pag-aaral, edukasyon at pagmumulat? Kamaya, Pangulo siya ng UFCC. Ang pinaglalaban niya, dapat paglaban natin dati. Unang-una, masisigurado ko na siya hindi nanonood ng mga entertainment show sa ABS-CBN at GMA7 at Channel 5. At siya ay tinutuon niya ang oras niya sa mga totoong issue. Yun na, masisigurado ko. Isipin niyo po, kamay yung pinaglalaban niya sa tubig, 3 billion a year Oo. Since 2003, magkakano na yun? Yung hindi lang bayaran magkano ng maitutulong ng mga kandidato tulad ni Po na wala namang ginawa sa buhay niya kumpara kay RJ. Of course, there are many other people, pero si RJ ang nandito. Tanungin na lang natin yung eroplano kung saan sila sumasakay. Sino nag-ambag niyan? Sino nag-aambag? San Miguel Corporation, Pangilinan, ganyan din ulit. Ang nag-aambag si tubig at saka si kuryente. Ayun. Ang magbabayad po noon tayo. Tayo. Tayo magbabayad doon. Ngayon, marami tayong nakitang mapait, sa mga nangyari 30 taong nakaraan na, Pero yung tulad sa diabetes, yung pait ng ampalaya, gamot. Opo. At yung tamis na nasasabi ng mga pro-EDSA 1, yun ang diabetes ng bayan ngayon. Meron ba tayong malalasap na totoong masustansyang tamis naman sa leksyon dito sa mga ito? Yan ang kailang masabi kasi natin sa kanila Kamentong ay
Because the people are totally frustrated, ano, yung mga nag-participate. Ano. It's a bitter, hindi naman bittersweet. It's a bitter experience. You know. Ano ba talaga nangyari? Matapos natin itayain buhay, kasama yung mga pamilya at mga anak nila, dinala nila doon, ano ba talaga yung mga nangyari? Ano? Kaya paliwanag natin sa kanila that the revolution was usurped. Nanakaw eh. Nanakaw ng mga Amerikano at saka ng mga oligarkyo eh. Talagang ngayon, kailangan mulatin natin ng taong bayan na mayroong patuloy na gera. Ano, yung gera ng laban sa kahirapan. Laban sa oligarchs kasi ginegera naman tayo ng mga oligarchs. Nagpapahirap. Because poverty is man-made. Sabi nga ni Nelson Mandela, apartheid and poverty are man-made. Ngayon, sino yung mga tao na yan? Kailangan i-pinpoint natin. Ano? Sino yung mga nagpapahirap? Dahil tayo naghihirap. Kaya hindi ko tinatago ang pangalan sa halos sa lahat ng programa. Ayala, Pangilinan, Lopez, and Salim, US Embassy. Yung ginangalan Kaya natin. masakit na kamako, katoliko ko, na yung simbahan katoliko, that is proper. Kita mo yung mga eskwelahan nila. Pumunta ka doon sa aking alma mater. Sino Ateneo, Ateneo yan. Oh. Hindi, sinipa ako sa Ateneo eh. Oh. Sa Sambeda. Sambeda. Ateneo rin ako, nakakuha rin ako diploma. Actually, imbitado ko din si Jonathan de la Cruz kasi magandang kasaysayan itong dalawa ni kasabi ko Jonathan. nasipa yan. Nasipa din si Jonathan de la Cruz. SDK siya. Ito, moderato, kasapi. Tumatakbo pareho for the presidency of the Ateneo. Pero ang mga Jesuita ang nakialam at in-install yung gusto nila. So parang nangyayari sa buong bayan natin. Sige, tuloy mo ka, Jun. So muli, kailangan mamulat natin eh. So it's an educational process. Problema, paano mumulatin? Ang mga Pilipino ngayon, I generation na. Ano? Ako. Kaya, pati yung iPhone, iPad, selfie. Di ba? Yun eh. Kanya, paano natin mapasok yung Facebook na yan na mamulat sila doon? Na makita lang nila yung pinag-uusapan sana natin na mga problema nila ay mawawala kapag nalaman taga natin na kamang sinasabi nga ni RJ, ito yung gera ng mga naghihirap at nagpapahirap. Ang naghihirap, pinagbabayad ng tubig. Ang nagpapahirap, may pamilya. Binanggit mo yung mga pangalan, di ba? Yung mga pangalan na yan, yan pa yung honoris causa doon sa Ateneo. Oo, binibigyan ng Diba? doctorate. Yan pa yung mga doctorate. graduate of the century sa Sambeda at saka sa mga lasal. Paano nangyari yun? Akala ko pa proper ang simbahan. Na pagdadating ang Papa, yan pa sasalubong sa Papa. Bakit ganun? Okay, malalim na pagka-analisa at pag-aaral yan, which we of course have been studying, but we won't have enough time in this discussion. RJ, ano may hahabol mo sa ating usapan? Wala pong pinakasusi rito kundi yung pagmamahal sa inang bayan. Yung patriotismo, dapat sulong natin yan. Yung sinasabi nating pagbabago, isang tunay na patriotikong pagbabago ng ating lipunan, hanggat dapat mabaklas yung sistema na yan at may ayos natin ang kabuhayan nating mga Pilipino. Doon lang natin masasabi na tunay na malaya tayo. Well, sige, John. Yung love of country, talagang kailangan yun. Pero everybody claims to love the country. Nung anak ko, nag-aaral pa sa Ateneo, gumawa sila ng survey amongst third and fourth year students of that school. At yung survey na yun, tinanong nila, the 10 questions in that survey, kinuha ng kandang group leader ng anak ko, doon sa front page of the newspaper, current events. Sino yung DILG secretary, what is the new European currency, etc. Out of 10, ang naging average score is 1.7. Kaya naging 1.7 dahil somebody got a 7, kundi 1.3. Somebody sabi yung school that calls itself to be meant for others, walang pakialam sa others eh. Ang pakialam lang nila, yung grade nila, yung QPI eh. So paano natin mga bago na huwag mong bulahin ang sarili mo na ikaw nakikiram sa taong bayan, wala kang pakialam sa taong bayan. Kailangan, paano natin maibabalik yung mayroong pananampalataya sa inang bayan? Well, itong EDSA 1 or People Power 1 na papag-usapan natin and we're picking up lessons, nagkaroon din ng People Power 2 and magsa-celebrate din sigurado yan. Ano reaction mo dyan? Parang sine, naging trilogy. Diba? Akala ko yung mga Star Wars lang. Mga trilogy. Ito naging EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Yung EDSA 3, hindi same producer. At saka nag-box office hit, pero na-disgrasya. Di ba? Nag-box office hit nga, di ba? Anong reaction na doon? Magkaka-EDSA 4 ba? People Power 4 na totoo naman. Dahil ang pinaglalaban kasi natin mga EDSA na yan, ito pa rin yung revolution ni Bonifacio na sinimulan. Yung anak ng bayan laban sa mga naghaharing uri. Kailangan mamulat tayo na hanggang din natin na-identify ang sarili natin na tayo yung mga anak ng bayan, na meron tayong kalaban na mga naghaharing uri, may problema tayo. Nagsalita ako doon sa mga Rotary Club,
nagkakaintindihan ba tayo? Sabi nila, nagkakaintindihan. Sorry, hindi tayo nagkakaintindihan eh. Sabi nila, bakit? Sa isang linggo ka ako, kukunin yung guest speaker dito, si Manny Pangilinan eh. So, hindi tayo nagkakaintindihan. Last item, which is also controversial. Bakit nila pinipigilan si Bongbong Marcos? Kasi sa Facebook nagdebate din ako eh. Kung inyong pinapayagan, isang walang ginawa na naman na anak ni Tito Ginggona na maging senador, na walang karapatan naman at malinaw tinulungan ng mga oligarchs ni Lopez, anong karapatan ninyo napigilan naman ng isang talagang tumatakbo naman na lehitin mo naman and so on, di ba? Bakit kailangan mangampanya pa sila laban? If there is any success to Bongbong Marcos, as you said, magpapasalamat doon kay Noynoy Aquino at sa lahat ng mga kalaban ni Marcos, di ba? Ako personally, sa Mindanao ako eh. Doon sa BBL, anti-BBL ako eh. Because it's not lasting peace. If you have 5 gorillas in the closet, meron kang MILF, MNLF, BIFF, yung mga traditional politiko at saka yung mga Kristiyano, isa lang kinausap mo. Hindi, ito si Bongbong Marcos, siya lang ang nakaharang sa Senado eh. Kanya, paano pa ako kakampi? Dito na, ano mo boss, pag lumusot yung BBL na yan, libo-libo mamatay sa Mindanao. Hindi yan na siya stock ni Noynoy. Dito sa bagay na ito, disparinghado ang kaisipan ni Noynoy ba? Again, nagpapatuta sila sa Amerikano tungkol po sa BBL. RJ, any reaction? Alam niyo po, yung balkanisasyon, yung paghihiwa-hiwalay ng bansa natin, yan na yung direksyon ng mga imperialistang may hangarin sa ating bayan. Kaya dapat natin tignan ng maigi. So, sa issue ni Bongbong Marcos, among the other candidates... Only in connection with People Power 1 and People Power 2. I mean, we're not campaigning for Bongbong. At tingin ko po, yung track record ng kanyang tatay sa usapin ng mga public utilities, medyo malinaw naman po yun. No? Pero doon sa ibang bagay, medyo questionable. Palagay ko, mas yun pa ang kinakatakot nitong mga oligarko na ito, na kapag naiangat, pero vice presidente pa lang naman. Oo nga kaya nga bakit ang aga-aga gusto na nilang supilin yung posibleng usbong nung kandidatura ni Bongbong di ba? What creates so much panic, di ba? Tama po si Mayor Simon, na ang lakas ni BBM ay ibinigay mismo ng Partido Liberal. Dahil ang taong bayan, kahit saan ka magpunta, nakakagulat nga ho eh. Merong mga section dyan na tinanong mo ang Davao, Duterte, at Bongbong. So pinupulot ng iba't ibang mga... Merong section ho ng Binay, Bongbong. May mga ganun po, no? So... Yeah, John. It's a reaction talaga eh. Hindi ko maintindihan bakit... Backlash is a better term, I think. Ako lang, yung Marcos, boss, alam naman natin, pare-pareho tayong tumaya ng buhay dyan. Marami tayong mga kaibigan na binuwis ang buhay. At hindi naman ako pwede pumunta sa kanilang mga libingang kamentong na buhayin sila, mali pala tayo. Sapagkat tama naman talaga tayo eh. Anong nangyari naman, if somebody is going to be, if another Marcos is going to get into power, learn from his father's mistakes. Ano ba yung tama? Ano yung... Dahil maraming tama eh. Kaya meron din mali eh. Yung nabuhay ulit ang mga kroni. Bakit ang Pilipinas, lagi kong tinatanong at ang Pilipino, hindi tulad ng China, nagka-controversial tungkol sa gawain ni Mao Zedong. Yung mga sumunod, sinabi, Deng Xiaoping sabi, Mao was 70% correct, 80% wrong. Meron silang perspektibong pwede nilang ibalanse. Si Deng Xiaoping, siyempre, everybody today says, he's 100% correct kasi yumaman ng... but dito, Bonifacio Group versus Rizal. Si Rizal walang kwenta yan, basura yan, et cetera, et cetera. Ang tingin ko pong pinagbabatayan natin doon sa issue ni Bongbong, yung may batayan na, noong panahon na yon, patungo siya sa isang pambansang industrialisasyon. Yun nga lang, kopong din ng isang seksyon na pangkat. Yung mga empresa na yan. Pero nakita naman natin, yung may direksyon talaga at may blueprint. At the rest was history. Kung tatanungin ng iba, hindi ba may blueprint ng gobyerno ngayon? Sa totoo lang, tingnan mo ang blueprint ng gobyerno, walang nangyayari. Ang blueprint na nangyayari, wala akong blueprint. Corporate plans. Corporate plans are the ones that are achieved and attained every 5 years. Unlike China, gobyerno, every 5 years, may 5-year plan, and they achieve it. Anyway, John. Hanggang, dahil nga,
yung panahon ni Marcos, tayo na una sa kotse sa Progressive Car Manufacturing Program. Yes, yes. So tinanong namin, nung Advocates for Servant Leadership na grupo namin, yung grupo ni Silverio, ano ba nangyari? Dahil nga, sabi ni Silverio, sa totoo, nag-export na ako ng AUV sa Italy. No nga eh. Pinatigil daw siya ni Marcos. Sabi na, paano patitigil ni Marcos? Sabi niya, dahil yung Hapon, hindi daw bibigay reparations na pera pambayad sa Pilipinas kung hindi ko ititigil itong car manufacturing program. So lagi may nakikialam eh. Yung trend, hindi mo pwede simulan yan. Kung hindi namin, dahil nung hindi sila makakabenta ng Isuzu at saka Fuso and so on. No. dahil nga, para sa kalaman ng mga nakikinig at nanonood, meron kasi reparations ang Japan sa atin. Dahil sa ikalawang gera, digmaan. ikalawang digmaan. Pera na natin to, kaya tinatakot pa tayo. Oo. Pag ginawa niyo yan, hindi namin bibigay ito. Dapat silang matakot sa atin dahil sila ang natalo at tayo ang biniktima. Sino kaya ang pwedeng mangibabaw pa sa Hapon na sabihin sa Pilipinas, sa Pilipino? Umatras kayo. I don't think the Japanese can do that. I think in the end, it's the Americans. Dahil ang Amerikano may plano na ang Hapon ang gagamitin na pangsangga sa new emerging power. Sabi nga ni Salvador Arneta, when he was in self-exile sa Amerika noong 1974. Sinulat niya yan. Sinulat niya na nakita niya yung declassified blueprint ng American plan after the war in Asia to help Japan, their enemy, industrialize and to keep the Philippines as the raw material supplier. Kaya tayo po, pangalawa sa Japan na nagkaroon ng steel plant, yung illegal steel mills. Hanggang kayo nakabasura po yun. Hindi, dahil the moment na pinatagboy mo yung steel mill, you can now create machines that create machines. And then, of course, nuclear power plant, then you can have maybe nuclear weapons, di ba? Anyway, we have our last 2 minutes, so we have to conclude. Let's ask the younger generation. There are also younger generations than that generation. Pero sa inyong pananaw ka, RJ, anong bottom line, bitter or sweet? And what should we pick up from it? Napakalungkot po, no? Napakalungkot. Pero mula dyan sa kalungkutan na yan, kumatas tayo ng mga aral. At ito na nga, walang ibang solusyon kung hindi kinakailangan magkaroon ng pambansang industrialisasyon, magkaroon ng isang pangulo, ng isang sistema, ng kolektibong hakbang ang mga tao para maiangat natin ang inang bayan. Okay, John? Kamento, tulad mo, noong tayo 16 and 17 years old, ang regalo sa atin narito pa rin ang ating idealismo. So, nakikiusap kami sa ating mga kababayan na mari natin ang ating bayang Pilipinas. Okay, at yang pong katas na sabi ni RJ, yan ay gamot din sa jaundice. Alam mo naman yung jaundice, dilaw, di ba? So, maraming salamat po. And after 30 years at least, meron naman at matuto naman tayo sa mga leksyon na yan. So we change our future. Have a good weekend po and a good year ahead dahil dyan sa eleksyon, baka magamit pa rin natin sa pagbabago. Maraming salamat.